Okay guys, mabuhay maligayang pagbalik sa aking YouTube channel. Ayan nga, kahapon pa yung kuha niyan. But again, because of embargo nga, so ngayon lang nailabas lahat yan. At nakita nyo naman si Jessie Menjola, ang isa sa mga cast nga ng Sins of the Father. At syempre, again, ginawa yan sa Quezon Institute dyan sa may Quezon City, sa bandang E. Rodriguez. Of course, alam na yun na, alam nating lahat yun. And I'm sure alam ng maraming Pilipino yun. But anyways, ayun nga, nakita na natin kanina si Jessie, and then this time si Shaina Magdayaw. Ang bilis kasi ng mga pangyayari dito. So, after na hagdanan, ayun na. Doon agad yung parang stage. At nagkaroon nga ng tour kahapon. Ito, ayun nga, by the way, pinakilala na ang bagong cast ng Sins of the Father. Ayan, of course, si Lee, of course, eto naman si Rain, at syempre, pinakilala rin si Barbie Imperial. So, alam naman natin, ito mga bagong cast din sila. Kinuwento na nila kung ano yung mga characters nila. So, abangan na lang natin ang mga kanilang mga paandar. Of course, ay nakita niyo yung mga dating taga PBB, Pinoy Big Brother. Of course, ito yata yung mga kabatch ni Fiang Smith. At syempre, may mga dati na ring artista na ngayon lang nakapasok sa Sins of the Father. Since bongga ito, may season 2 na, no? At mas matindi. Nakikita ko yung mga eksena talaga. Dyan pa lang ang bongga-bongga na talagang ayun si Direct Benedict Mike yun. Alam mo, nakakaloka, no? So, na-convert talaga tong venue. Ayan na si Barbie Fortesa, ang isa sa mga bagong cast. Remember na, di ba, na-link si Barbie kay Gerald Anderson recently kasi nga parang parang nakita sila, may mga sightings sa kanila, pero yun na nga, ngayon ni-reveal na, of course, magkasama sila sa Sins of the Father. So ito yung mga bagong cast din pinakilala. Karamihan sa mga roles nila dito ay mga biktima sila ng scam, na-scam sila. Katulad dito si Ruby Ruiz, ang character niya ay isang lola, nag-retire na siya, pero yung retirement na datong niya invest niya doon at na-scam nga siya. Ito naman, syempre, isa rin siyang negosyante dyan. Parang meron siyang mga, parang karinderya or whatever. Pero yun nga na-scam din. So, yung iba naman, mga kinuhang mag-model, pero sa scam, pinasok sila dyan. Sa parang Pogo Hub nga yun eh. Ganun yung dating. Sa pag-tour nga ni MJ, tinur niya yung, may mga rooms dyan, pinakita niya yung mga areas na kung saan sinushoot nga. Yun to yung maraming mga scammer, yung maraming nagko-computer. Ito yung mga nag-encourage na mag-join sila. At ganito, kanik. Marami iba't ibang klaseng scam eh. Merong love scam. At of course, karamihan din bumabagsak ay puro datong. So, nakakalungkot lang na at this point, nangyayari talaga yan because of the internet, because of the social media, no? Dahil kung noong araw, ang scam lang naman, pag nautangan ka, di ka na binayaran. Pero ngayon, because of that, nakakaloka. So, anyway, this time, di ko alam kung bakit pa ulit-ulit silang in-introduce, pumaba na sila, and then, papakilala ulit sila. Ayan si Joel Saracho. Nabanggit yata niya na this time hindi yata maganda ang character niya. Ayan, eto rin mga yon. So, eto, si mga taga-PBB, maganda yung role nila. Sila yung mga, para silang mga hacker, sila yung gagawa. Sila yung reason na lalaban dun sa mga nangi-scam. So, kaya pala nung pagdating namin, may mga naka-red, naka-uniform doon, ang kulay pula sila. Sila yung mga lalaban. Ito naman, sila Rain at yung mga babae, sila yung parang bang, sa casino naman sila yung namamahala kung paano. Alam naman natin galawan, di ba? So, ayan, nakakaloka lang kasi nga, eto siyang nagre-recruit sa mga babae para makasali doon. Magbibigay siya ng work, keme-keme ek. Pero, yan, pinapasok niya sa mga ganyan. Eto si Barbie, ang tagal-tagal na rin natin siyang hindi napapanood, na bida, kasi syempre, before, di ba, alam naman natin na bida-bida ang role niya. But this time, katapos nga lang niya sa Batang Quiapo, and this time, nandito naman siya sa Sins of the Father. So alam niyo na kung bakit nagkaroon ng chika, kung bakit nalink si Barbie kay dahil nga lagi rin sila magkasama, dahil bukod sa bida nga si Gerald, siya rin ang director ng mga ibang eksena ng Sins of the Father. So, at marami silang kwento. So, anyways, ayan na. So, klaro naman. Tignan natin kung bakit nga ba natatagalan si Barbie na wala siyang sarili niyang teleserye. Karamihan puro guesting na rin lang siya, no? At
Ay, medyo ano lang. Of course, a very beautiful Barbie. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Barbie Imperial, playing the role of Naomi. And of course, gusto ko pong mag-thank you po sa inyong lahat for being here and supporting Sins of the Father. Okay, nabanggit ko kanina na kayo yung mga bagong mukha na papasok sa season 2. Let's... Flower set! Wow! Ito ba ang casino set? I'm really giving my best every scene. Okay, wait. So parang dealer ka ba dito? Yes. So marunong ka lang maganda ng mga barak? Yes. Oh my God! Tinuruan kami, magdalo dito talaga. Really? Ay, naku. Mamaya, pipiliin ko muna kayo kung paano Kanta niya nagliwanag eh. So sumama siya agad. And ayun, we're in a scam earlier. You saw the set. Ano talaga siya, ang dami pong mga babae. And I feel like it's important that we tackle that part kasi there's lots of money laundering and there's yun nga po, yung mga dark webs, illegal things that we should tackle, of course, in television. So it's important din na marami din po makanood and we hope that you can share that with us. That is really the goal of... I'm so excited because the last time we saw you was FPJ's Batang Quiapo. Medyo talagang sumapa ka sa action doon. Dito, what kind of Barbie ang mapapanood namin? Well, again, I play the role of Naomi. Ako po ay isang breadwinner dito. Meron akong isang kapatid na nakababata and yung nanay ko naman may cancer. So, syempre, as breadwinners, di ba, gagawin mo talaga lahat para makahanap ka ng trabaho. Tama. So, yun ang ginawa ko, pero niloko niya ako. Ay! Hindi daw! Sabi ni Lay. So, marami makaka-relate sa characters actually yung lahat, no, Barbie? Kasi, like ako din, naging breadwinner din ako. Kaya every time talaga may mga eksena na heartfelt. And I'm so happy kasi with the directors. Grabe, as in, ano talaga sila, they help me talaga na magawa ko ng tama yung eksena ko. And they never give up on me until makuha nila yung pinaka-best na scene na ginawa. Sino ang madalas mong ka-eksena rito? As of now, silang dalawa po. Silang dalawa. Tsaka si Tita Baliw. Ay, batch by batch pala to, no? Yung mga magkaka-eksena. Alright, palakpakan natin.